salita at bida sa gawa. Subok ng matatag, anumang hamong iharap. Radyo Bida 963, laging naglilingkod, walang sawa, walang pagod. Radyo Bida 963, kaibigan totoo, bida ka rito. Kasabay mong nagdiriwang sa tagumpay, kasama mong lumaban sa hamon ng buhay, katuwang sa mapayapang pagkulong tungo sa pagbangon, pag-ulan at pagsulong. Radyo Bida 963, laging naglilingkod, walang sawa, walang pagod. Radyo Bida 963. Stress, kaibigan totoo, bida ka rito. Radyo Bida ng Notre Dame Broadcasting Corporation. Bida ka rito. Bida ka rito. Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon, alamin ang mga kaalaman, mga isyu at panuntunan para sa pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangatlong Lunes ng bawat buwan. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa DXOM, Radyo Bida 963. Talakayan para sa ating kalusugan. Hatid sa inyo ng DOH, Center for Health Development, Sorsogon Region, sa pangunguna ni Director Aristides Concepcion Tan. Hello, maayong buntag. Maayong buntag sa inyong tanan. Maayong buntag sa inyong tanan. Am I audible? Hello, maayong aga.
Ngayon po ay Lunes, July 20, 2026 at nangunguna sa ating mga balita. Bagong kalihim ng Department of Health, itinalaga na. Halos 500K mula sa inaasahang 1.2 million commodities para sa mga pasyenteng may HIV nasa Pilipinas na. DOH, TESDA at UNICEF inaprubahan ang Barangay Health Service NC2 curriculum. DOH-CHD Soxergen hinanda ang mga health worker at LGU sa crisis communication. Maayong aga! Again, maayumutag sa inyong tanan. Oras na para sa talakayan, para sa ating kalusugan. Katatapos lang ng Tinalak. Nako, congratulations sa mga nanalo po sa Tinalak Festival. Ako po ay taga Polo Moloch. At congratulations sa aking mga kababayan. At sa lahat, of course, ng mga nagdiriwang ng Tinalak Festival. Nag-enjoy po ba kayo? Kasama ang aking partner, si Jeriza H. Kamag. Hello partner, kumusta ka naman? Magandang umaga, partner. Nag-enjoy. Di ba nagtanong ka kanina kung nag-enjoy sa Tinalak? Yes. Ay, partner ako. Sa mga pagkain. Alright, nanood ka ba partner? Ay, yes, partner, pero sa live. Hindi yung face-to-face talaga. Kasi maraming tao, no? Opo. Well, ibig sabihin lang yan, tinatangkilik po ang Tinalak Festival sa ating rehiyon. Nako, at ang gaganda, ang gagaling, pang world class ika nga. Ayan, at dahil dyan, tapos na po, makinig na po kayo sa ating talakay para sa ating kalusugan. At para mas lalong healthy at marami pang Tinalak Festival ang ating mararanasan. Kasama rin sa technical application si Ralph Ian Amoyan at makakapiling nyo kami sa isang oras na balitaktakan. Live po kami sa DXOM Radio Bida Corondal 963 ngayong 11 hanggang pananghalian. At mapapanood nyo rin po kami sa ating Facebook Live, DOH-CHD Soxergen Region. At partner, mga kababayan, bago po tayo magtalakayan, alamin muna natin ang mga balitang pangkalusugan. Bagong kalihim ng Department of Health itinalaga na. Matapos ang pag-resign ni former DOH Secretary Ted Herbosa dahil sa kanyang health condition, formal lang itinalaga ni President Bongbong Marcos Jr. si Dr. Jose Britanio Pujalte Jr. bilang Acting Secretary of Health noong July 14. Ayon sa Palasyo, baon ni Dr. Pujalte ang malawak na karanasan at natatanging pamumuno bilang doktor, hospital administrator, guro at lingkod bayan na may mahigit na 3 dekada sa pagsusulong ng pampublikong pangkalusugan. Muli, mula po sa DOH-CHD Soxergen, maraming salamat po Dr. Ted Herbosa at welcome po sa DOH, Dr. Jose Britanio Pujalte Jr. Pangalawa naman, samantala, halos 500K o 500,000 mula sa inaasahang 1.2 million commodities para sa mga pasyenteng may HIV nasa Pilipinas na. Nasa 455,188 antiretroviral bottles para sa mga persons living with HIV ang inaasahang maipamamahagi na sa susunod na linggo matapos ang inspeksyon noong July 10. Sa isinagawang inspeksyon, siniguro ng DOH na ang mga ARV na dumating ay ligtas, mabisa at dekalidad, rehistrado at sumusunod sa mga pamantayan ng FDA. Handa para maipamahagi sa mga pasyenteng may HIV. Malaki ang epekto ng sitwasyon ng Middle East o sa Middle East para sa pag-deliver ng HIV commodities sa bansa, kung kaya't patuloy na nakaalalay ang DOH para sa pagbibigay ng tuloy-tuloy na gamutan ng PL-HIV. Sa kabilang dako, DOH, TESDA at UNICEF inaprubahan ang Barangay Health Services NC2 curriculum. Nagsama-sama ang Department of Health, Center for Health Development, Soxergen, TESDA, UNICEF at iba-iba pang sangay ng TESDA para sa Barangay Health Services National Certificate to Curriculum Review and Integration of National Immunization Program. Ito po ay nangyari sa Grand Summit Hotel, General Santos City. Isinagawa ito bilang bahagi ng pagtupad ng TESDA sa kanilang pangako sa Soxergen Region Immunization Coalition or SRIC. Isinailalim sa masusing pagsusuri ang mga competency-based curricula ng mga sumusunod na institusyon.
St. Margaret Technical Vocational Education and Training Center Incorporated, TESDA, General Santos National School of Arts and Trades, South Cotabato State College, at pamamahala ng cold chain management o wastong pag-imbak. Bumako naman tayo ngayon sa July 2026 Health Programs. Ihatid po yan ni partner Jeriza. Ngayong National Deworming Month, sama-sama nating protektahan ang kalusugan ng ating mga anak. Ang regular na deworming ay nakakatulong upang maiwasan ang mga bulate sa tiyan at mapanatiling malusog at aktibo ang mga bata. Makiisa sa libreng deworming sa inyong barangay o paaralan. Mag-ingat laban sa hand, foot, and mouth disease. Ugaliing maghugas ng kamay, panatiling malinis ang kapaligiran, at iwasang makihalubilo kung may sintomas ng lagnat, singaw o pantal sa kamay at paa. Sa tamang kalinisan, ligtas ang bawat pamilya. Ngayong Nutrition Month, piliin ang masustansyang pagkain para sa malusog na pangangatawan. Kumain ng balanse at iba't ibang pagkain, uminom ng sapat na tubig at maging aktibo araw-araw. Tandaan, ang wastong nutrisyon ay susi sa mas malusog na kinabukasan. Sa panahon ng kalamidad, ang kahandaan ay kaligtasan. Ngayong National Disaster Resilience Month, ihanda ang emergency go bag. Alamin ang evacuation routes at makinig sa mga abiso ng inyong lokal na pamahalaan. Maging alerto, maging handa at sama-sama tayong maging matatag. At yan ang ilan lamang sa mga health programs sa buwan ng Hulyo. Balik sa iyo, partner sa kalusugan, Leia. Thank you, partner Jeriza. At mga kababayan, ilan lamang yan sa mga health programs natin. At dyan po nagtatapos ang aming nakalap na mga balita. Hatid sa atin ng DOH-CHD SOC Sergeant Communication Management Unit, Serbisyong Urgent, Serbisyong SOC Sergeant. Manatili po kayo nakaantabi mga kababayan. Commercial break muna tayo sa ating pagbabalik. Ating pag-usapan na ating topic for today. Handa na ba kayo? Pag-usapan natin ang awareness sa teenage pregnancy. Ako mga kababayan, ihanda na ang mga papel at lapis. Tawagin ang buong pamilya upang matuto tayo. Ano na nga ba ang sitwasyon ng teenage pregnancy sa ating bansa at ano ang nararapat natin gawin upang maiwasan natin ang teenage pregnancy. Sa pagbabalik po yan ng talakayan para sa ating kalusugan. Sa tion sa kalamidad, ang kahandaan mo ang atong pinakaunang depensa. Gani, bilang responders, ginapadungdum na mga tag sa kapamilya mag-prepare sa ilang go bag. Anong ba lang dapat ibutang sini? Dapat masulod ini nga importante nga gamit perios ang tubig, pagkaon nga didalay mapanhos, flashlight, radio, first aid kit, personal nga bulong kag mga importante nga dokumento nga nakabutang sa waterproof nga surudlan. Para kung may emergency, handa kami. Ang kaluwasan nagasugod sa pagprepara. Ini nga pahinom dumalin sa Department of Health CHD SOC Surgeon Region. Alam mo, nurse, gusto ko talaga na maging malusog at matalino ang anak ko. Nanay, napakalaga ng unang 1,000 days ni baby. Mula sa pagbubuntis hanggang sa ikalawang kaarawan niya. Ito na isisimula ang pundasyon ng kanyang paglaki at kalusugan. Kaya pala mahalaga ang tamang pagkain at pag-aalaga mula pa sa simula. Tama, kumain ng sustansya habang buntis, magpasuso ng eksklusibo sa unang 6 na buwan, at bigyan si baby ng akop at masustansyang pagkain at pagpatuloy ang breastfeeding hanggang 2 taon. Isang paalala mula sa DOH-CHD SOC Surgeon Region. Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon, alamin ang mga kaalaman, mga isyu at panuntunan para sa pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangatlong Lunes ng bawat buwan. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa DXOM, Radyo Bida 963. Talakayan para sa ating kalusugan. Hatid sa inyo ng DOH, Center for Health Development, SOC Sergeant Region, sa pangunguna ni Director Aristides Concepcion Tan. Hello again. Maayong buntag po sa inyong tanan. Ngayon po ay July 20, 2026. At kakausapin na po natin ngayon, isa pong karangalan, ang paunlakan po ng isang regional director ng isang agency. Ayan, kasama po natin ngayon ang napakagandang Regional Director ng Commission on Population and Development 12. Ladies and gentlemen, we have here with us
Regional Director Desiree Concepcion Garganyan. RD, magandang umaga po. Bati po kayo sa ating tagapakinig. Yes, masayang pamilya sa lahat ng mga tagapakinig ng DXOM. Thank you very much to DOH-CHD, Soxer Jen, for this opportunity na pag-usapan natin napaka-importanting topic ngayon na mahalaga sa ating region. Yes, RD, maraming salamat po. And welcome po, no? First time ni RD Garganyan sa atin. So, maraming salamat po. Big time! At big knowledge din po ang ating matatamo ngayong araw. Kasi pag-usapan natin mga kababayan, ang teenage pregnancy awareness. Ngayon, RD, para marami tayong pag-usapan, diretsuhin ko na po first question. RD, may crisis ba tayo ngayon sa tinatawag nating teenage pregnancy? At ano po ang current situation or trend ng adolescent pregnancy sa ating rehiyon? Oo, maganda sinabi mo, no, kung may crisis ba or may crisis ba tungkol sa ating mga pagbubuntis sa ating mga kabataan dito sa Soxer Jen ngayon, no? So, masasabi namin sa CPD na ang sitwasyon natin sa Region 12, no, ay very concerning, especially sa ating mga kabataan, no? Lalo na sa mga kabataang babae. May mga numbers tayo, may mga numero tayo na pag-uusapan. Sinimplihan naman namin ito na nagsasabi sa atin na kailangan na talaga nating umaksyon, no? Ngayon na, wag na nating hintayin. Oo. Ayan, kailangan umaksyon. Gano kalaki yung concern natin na banggit niyo po, RD? This is a region-wide concern. We believe, no, region-wide concern na ito. Sige, in terms of datos natin, no, kapag pinag-uusapan natin yung mga kalusugan ng mga kabataan, lalo na yung kanilang reproductive health, ang programa namin, ang focus namin or pinapangalagaan namin talaga yung 10 to 19 years old. No? So sa 10 to 19 years old, hinahati namin yan sa dalawa. Yung 10 to 14 o talagang yung mga batang-bata pa, and then yung 15 and above, no? 15 to 19. So ano sinasabi ng datos natin dyan? No? Base sa mga datos ng Philippine Statistics Authority sa Region 12, from 2023 to 2024, meron po tayong pagdami or pagtaas by 40% ng mga nanganak edad 10 to 14 years old. Ito yung napakabata pa nila. Oo. So, ano ibig sabihin yan? So, meron tayong 215 na panganganak ng 10 to 14 noong 2023. The following year, 40% increase, may 302 births na naitala. So, registered births yan, hindi yan gawa-gawa, di ba? So, ano ibig sabihin lang nito? Maraming mga bata ang nagiging nanay. Yes. So, pag-isipan po natin yan sa ating mga listeners, no? Mga nanonood din. Napaka-concerning yan para sa atin dahil mga bata pa sila. Ano naman ang trend natin? Sige, sinabi ko, in 1 year, 2023 to 2024, 40% na increase. Pero kung tignan pa natin ang previous years, from 2021 to 2024, ang increase po natin ay 116%. More than 100%. Yan. So, malaki. Ang dami niyan. 10 to 14 pa lang yan, ha? So, ibig sabihin nito, ang pagdami ay hindi lang nakita noong 2023 to 2024. Dahil tinignan natin ilang years back, talagang tumataas siya. Pataas yung trend. Hindi siya isolated. Yes, And kapag tumataas siya, alam natin yun, lalo na sa health, hindi siya magandang ganap, kumbaga. Hindi siya dapat iniisang tabi or daw ginapabayaan lang natin. Okay lang na. Hindi kay mga 10 to 14 ini. Ang mga kababayan, high-risk pregnancy, ang mga adolescent. Ang mga kabataan, kaya hindi pa na siya ready. But we will talk more about that later. Yes. Sige. So, sabi ko kanina, 10 to 14, sa programa naman, ginatanaw man naman ang mga 15 to 19 years old, kay sinuuni sila. Sila ng mga pa-graduate na ni sang secondary level, di ba? Kay pa-college na ni sila. Actually, ang bulk ng aton nga mga pregnancies ari diri. Dito po. Yeah, sa 15 to 19 years old. So, ang PSA, may ara na sila ginakonduct nga National Demographic Health Survey. So, the last time was 2022. And then, karon nag-release sila ng 2025 na results, no? And, unfortunately, ang Region 12, top
2 siya sa Uy. buong bansa. Top 2 No? ulitin natin mga kababayan sa buong Top 2, bansa. hindi to, maganda ah. ito dahil hindi naman ito Oo. sports. Oo. Na ang viewing top 2 ay maganda. Top 2 tayo sa buong bansa ng pinakamaraming porsyento ng nabuntis or dumaan sa pagbubuntis sa edad na 15 to 19. 15 to So, 19. kung gusto mong tanungin sa akin, ano yung number ng pagka-top 2 natin? Yes, RD. Yeah, so Gaano it's karami? actually 8.2%. 8.2%. No? 8.2%. Ang top 1 natin ay Zamboanga Peninsula, that's Region 9, and then ang top 3 natin ay Mimaropa. But going back sa aton, ano ang 8.2%? Opo. That's actually daw 8 ka-teenage moms, 15 to 19 years old, out of every 100 teenagers na 15 to 19. Or, kung para mas dali naton maintindihan gid, it's 1 every 12 na every 12. batang babaeng 15 to 19. Madami. Tamo na siya. In the first place, hindi sila dapat pagabuntis. No? Kay may ara pa na sila mga tani gaskwela pa sila. Yes. Kay ang kanilang ang ilang mga hopes and dreams, di ba? Correct. We just recently celebrated World Population Day, July 11, and the theme was realizing the hopes and dreams for the future of the young people, no? So, hindi our data goes against that in terms of teen pregnancies. No? Opo. So, there are too many, sa atong mga listeners, there are far too many young girls becoming mothers before they even finish childhood, before they even finish being children, nanay na sila. So, I gave you statistics, pero balaan naton na these are not just statistics, no? These are girls nga na-stop ang schooling. Yes. Girls nga hindi pa ready ilang nga body biskan pa nag-mens na Correct. ina, Oo. hindi pa na ready ilang nga mga lawas or mga bodies to bear children, to become pregnant and undergo childbirth. And of course, once naging mother ka na, mag-iba talaga ang direction ng ang future mo. Oo. May ara ka na bata. Oo. It is seldom na may families na makasupport, no? Damo man kung tanaw na ta ang profile ng mga gakalabuntis or mga those getting pregnant na bata pa, mahirap din ang situation nila. Correct. So, Actually, RD, while I was doing my research before this, sobrang natatouch ako mga kababayan kasi I myself was a teenage mom. So, binabalikan ko, I was 19. Ka-relate ka. Super. Isa kang statistics noon. Super related talaga. RD, yung 15, dun din ako sa bilang sa 15 to 19. So, when I was researching about a lot of stories, so, very touching talaga when the interviewer were asked na, ano nang pangarap mo? Yun yung mahihinto po kasi sa isang bata na babae especially na hindi na matupad yung pangarap niya. Doon kahihinto talaga. Doon talaga sila umiiyak kasi tulad ng sabi niyo, talagang imbis na mag-aaral pa, makukuha pa nila yung dream nila, nawawala na because of this responsibility, no? Napakalaking responsibilidad po. RD, yung pagtaas po nito, no, yung pagtaas ng trend po ng pregnancy, ano po kaya yung implication nito dahil sa patuloy na pagtaas nito, especially na po meron tayong mga adolescent pregnancy na 15 to 19 na dapat makakakuha pa sila ng trabaho, makakapagpatuloy pa sila sa pag-aaral. What's the hardest implication of this po? Yeah. So, first muna, doon tayo sa 10 to 14. Kaya yes, mas RD. bata gina sila. We call them very young pregnancies, no? Very young adolescents na nagbubuntis. Usually, sa observation naman, even anecdotal data, may ara na siya elements ng sexual abuse, sexual exploitation, no? Child protection issue na siya beyond pregnancy, no? So amo na ang mga ginatanaw nato, no? May mga implications na, and then we are claiming that we are responsive and compliant to the gender laws of the country, pero the data is saying that we need to do more. We need to protect them. Kasi ang tanong, kapag may nabubuntis na isang 10 to 14 years old, ang pinaka-critical na tanong dyan is, why are they pregnant in the first place? Yes, oo. No?
paano siya napunta doon? 10 to 14. Babalik yan sa atin sa society, community, kita as practitioners, no, for health, for development, amo na. Sa mga naman, sa 15 to 19 naman, ang bigger picture dira, I told you gain nga top 2 kita, di ba? 8.2. In actual numbers, sa datos ng Philippine Statistics Authority, there are about around 9,000 registered births for 2024, no, among 15 to 19. Dami siya. If we look at the population ng Region 12 na mga kabataang babae, nasa naman siya around 100 plus thousand. Pero 9,000 is 9,000. Yes. 9,000 children or teenagers with dreams, with hopes. So, na siya. Dapat ka-eskwela pa sila. So, tapos, yan yung natin ng tawag dira, na ang urgency natin. Kasi they are mothers before they even graduate high school. Mga kababayan, ito yung isa sa mga topic po, no, na kumbaga parang nagsasalamin po sa totoong nangyayari talaga sa lipunan natin, na hindi natin maitatatwa na totoong nangyayari, na hindi dapat baliwalahin na pag-usapan. So pag-usapan natin ngayon na dapat alam natin kung paano natin maiibsan din. Kasi this is a multi-sectoral approach. Hindi lang kaya ng CPD, ng DOH, ng LGU, a whole society approach, hanggang isa sa atin meron po talagang dapat gampanan para dito. Habang nakikinig ako kay RD Desiree, talagang kumukunot yung loob ko kasi talagang, my gosh, parang nakaka-alarm po talaga yung nangyayari na to. RD, magko-commercial break lang po tayo, no? Sa next po, pag-usapan naman natin yung iba pong mga yung ginagawa po ng ating ahensya, no, at maging po ang DOH, no, para po tugunan etong pagtaas po ng teenage pregnancy sa ating region. Magbabalik po yung mga kababayan ang talakayan para sa ating kalusugan. Sa ating kalamidad, ang kahandaan mo ang atong pinakaunang depensa. Gani, bilang responders, ginapadungdong na mga tagsa ka pamilya mag-prepare sa ilang aguba. Ano gid ba lang dapat ibutang sini? Dapat masulod ining importante nga gamit peryosang tubig, pagkaon nga didalay mapanhos, flashlight, radio, first aid kit, personal nga bulong kag mga importante nga dokumento nga nakabutang sa waterproof nga surudlan. Para kung may emergency, handa kami. Ang kaluwasan nagasugod sa pagprepara. Ini nga pahinumdum halin sa Department of Health CHD Surgeon Region. Alam mo, nurse, gusto ko talaga na maging malusog at matalino ang anak ko. Nanay, napakalaga ng unang 1,000 days ni baby. Mula sa pagbubuntis hanggang sa ikalawang kaarawan niya. Dito nagsisimula ang pundasyon ng kanyang paglaki at kalusugan. Kaya pala mahalaga ang tamang pagkain at pag-aalaga mula pa sa simula. Tama, kumain ng sustansya habang buntis, magpasuso ng eksklusibo sa unang 6 na buwan, at bigyan si baby ng akop at masustansyang pagkain at ipagpatuloy ang breastfeeding hanggang 2 taon. Isang paalala mula sa DOH CHD Surgeon Region. Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon, alamin ang mga kaalaman, mga isyo at panuntunan para sa pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangatlong Lunes ng bawat buwan. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa DXOM, Radyo Bida 963. Talakayan para sa ating kalusugan. Atid sa inyo ng DOH, Center for Health Development, Sorsogon Region, sa pangunguna ni Director Aristides Concepcion Tan. Ayan mga kababayan, muli pong nagbabalik ang talakayan para sa ating kalusugan. Mga kababayan, today we are talking about teenage pregnancy awareness with our guest, Regional Director of Commission on Population and Development 12, RD Desiree Concepcion Garganian. At kanina po pinag-usapan natin, according to RD, no, very concerning ang ating populasyon sa teenage pregnancy. Maraming nabubuntis po ng mga kabataan. Ibig sabihin, may krisis po, no, dito sa ating rehiyon. Sabi po ni RD Desiree, meron tayong top 2 po tayo sa 15 to 19 years old, no, na mga nabubuntis po. At hindi po magandang balita mga kababayan. Pero ang maganda dyan, may magagawa po tayo. At in-update din po tayo, no, na marami po, no, sa ating mga kababayan ngayon sa 10 to 14 nakakaranas po yan ng iba't ibang aspeto tulad ng sexual abuse, kaya kinakailangan po ng sex child protection para po maibsan po natin, no, yung maagang pagbubuntis sa ating 10 to 15
14 years old. So tignan pa natin ano pa po yung mga ibang dahilan at ano po ang ginagawa ng ahensya ng Commission on Population Development para po maibsan ito. Muli po, binabalik natin si Regional Director Desiree Concepcion Garganyan. RD, may idudugtong ka kamo sa mensahe mo kanina. Oo. So, i-continue lang natin na yung implications nga, bakit siya mabigat. No, sabi natin, child protection issue siya kasi may element ng sexual abuse, sexual exploitation, lalo na sa mga 10 to 14. Education issue, malinaw ito because dahil napuputol ang kanilang pag-aaral, hindi sila nagkakaroon ng mas kumpletong knowledge and skills na dapat nare-receive nila yun while they are in school. So, that's preparing them for the future na sana makapag-college pa sila, no? At pag-graduate nila ng college, ay makahanap sila ng trabaho talagang productive, no? Kikita sila. Instead, sila ay burdened na sa pagpapalaki ng mga bata when in fact they are children themselves. Yes, So may element yan ng psychosocial preparedness, no? Psychologically prepared na ba siya magpalaki ng bata kasi kapag the parents, may malaki ang role ng parents, no? As we will see later, malaki ang role ng parents. And kapag bata pa, paano kung wala siyang mga magulang na mag-guide sa kanya sa papalaki na anak niya? Possible magkaroon lang din niya ng cycle. So pag naging teenager din yung anak niya, it may happen din sa kanya anak. And yan yung gusto natin ding ikat, no? And gusto natin, goal natin yan. So, pero hindi lang nag-i-end sa kanya, sa pamilya niya, even sa region natin. 9,000 na mga nabuntis. So, kung nakatapos sana sila ng pag-aaral, they will become a good part of the labor force. Yes. So, ibig sabihin, meron din po siyang malaking implikasyon sa ating ekonomiya. ekonomiya. Sa ekonomiya ng ating rehiyon. Correct. Lalo na ngayon, kailangan natin ng robust na economy natin kasi tinatamaan tayo ng mga natural disasters, ng mga ganyan. So, may mga gera pa sa ibang may bansa mga na gera nagpapahirap pa, sa naapektado din atin. tayo. Yes, So, RD. maging mas mahirap, mas maging lulubog tayo economically kung hindi natin ma-address ang mga bagay na ito. So, that's why, anong pasok namin, hindi yung in-address natin kanina was health issue, social protection, DSW din partner natin dyan. So, doon naman tayo sa kami, sa CPD, gusto namin, malakas yung pamilya. Ayun. Kaya nagtuturo kami responsible parenthood, family planning, kasi para malakas yung pamilya na paplano nila, yung mga bata, yung mga ipapanganak nila ay mabibigyan din ng sapat na kalusugan, nutrition, education. Kasi in the future, sila yung maging strength ng ating region. This is not for us. This is for them. Sabi nga natin sa World Population Day, young people realizing their hopes and dreams. And paano yun? Di ba sabi mo din kanina na may mga pangarap talaga tayo. No? So, yun yung mga factors na kailangan na tignan. Hindi lang siya sa batang babae, sa buhay niya, na malaki na din yung kabigatan kapag siya ay nabubuntis, all the way up to the entire regional economic development yan. Parang gusto natin kasi 'di ba rise of sergeant. Gusto natin talagang mag-lead tayo, maging productive yung region natin. Yes. So, kailangan natin tignan yung mga nangyayari sa mga bata sa ating region. Kaya RD, no, tulad ng sabi mo, it will go back talaga sa parenting, no? Yung pagpapalaki at paggabay sa ating mga kabataan, no? So, sa mga mami, sa mga tatay nanonood dyan, ay nakikinig po at nanonood po, no? Nako, tignan nyo po ang ating mga teenage, no? Mga teenagers, baka po lalo na sa ating mga kababaihan na po, baka po nakakaranas sila ng sexual abuse, may mga uyab na hindi nyo alam. Sometimes, RD, kasi yung, let's go back to the reasons of pregnancy para mahimay natin, no? Yung mental health issues, yung family problem nila. Ako, RD, kasi going back to my, case study ako, no? Maganda na yung, may tayo, empirical evidence. Ako na po yung case study nyo ngayon, mga kababayan. Kasi during that time, RD, may problema ako sa family. I was a stowaway. Lumayas ako sa bahay. Wala akong ibang malalapitan. Unlike today, meron kang malalapitan eh. Ang DOH po, meron tayong Friendly Adolescent Clinic. Andyan po sa RHU, sa mga BHS, sa mga CHOs natin. May mga trained health workers po tayo para makapag-consulta, makapag-counsel po pag natatakot kayo. Kasi minsan po sa teenager,
hindi sila makapagsabi sa mga magulang. Minsan may mga kaibigan yan, pero baka hindi nyo po alam, may pwede kayong lapitan sa mga health centers na pwedeng maggabay sa inyo. Kasi minsan, akala ng iba yung pag-aasawa yung solusyon sa mga problema sa buhay. Kaya mga kababayan, baka hindi nyo kilala ang mga anak nyo, hindi nyo alam kung ano yung nararanasan nila. Let's go back po sa pagiging responsableng mga magulang po para maiwasan natin ito. Kasi yung 9,000 RD na binanggit nyo kanina, no? 9,000. 9,000. Mahigit, 286. Basta mga yun, ganun. mga Basta, ganon. More than 9,000 na mga teenage through the pregnant. years, nagfa-fluctuate lang yan ng 8,000 Mga plus, ganon. 9,000 plus sa region natin. Mga ganon. Oo. So imagine nyo, ita-times 2 mo yan kasi may anak pa yan eh. So there are more than 9,000 babies na hindi rin sigurado yung future. Kasi yung mami, yung magulang, teenager din eh. So, dodoble mo yung populasyon na yon. Remember mga kababayan, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Ano mangyayari kung ang kabataan ngayon lahat buntis na? What will happen to the future? Kasi yun yung tema eh. July 11 po, we celebrated the World Population Day, no? At yun po yung tema natin, realizing the hopes and aspirations of young people. Ang CPD kasi mga kababayan, baka akala nyo kasi, nung unang panahon ng CPD, population, they thought population control, kinokontrol yung populasyon. Kung titignan nyo po ngayon yung ginagawa ng CPD, no, tinitiyak nila na maging malusog po kung ano yung population na mayroon tayo. Yes. Diba, no? With our partners, with DOH, yes. DepEd. Ang daming programa social na welfare. tinitiyak nilang magiging malusog at may magandang future ang population ngayong panahon na to, no? So, more or less talaga mga kababayan, kailangan pag-isipan talaga natin itong nangyayari, no? Sa pagtaas po ng pregnancy natin. Kasi, teenage pregnancy. Kasi, yun nga, hindi handa ang kinabukasan pag hindi handa yung mga mommies today. Yeah. May tamang panahon para dyan. Yes, ang CPD kasi, ang tagline namin is, tao ang puso ng pag-unlad. Yun. No? So, ang approach din namin is life cycle approach. Mhm. No? So, hindi lang kami sa mga adolescents or sa mga parents hanggang yan. So, kaya nga, siya, holistic ang pagtingin natin dyan. And, we cannot talk about development without really considering the people. Kasi lahat, ang mga tao ay ang very important resource of development. So, we need to address ano yung mga persistent population and development issues ng ating barangay, munisipyo, probinsya, region, country. Yan. Yan yung yan dapat yung ating focus din. Oo. RD ngayon ba? Kasi nung COVID-19 pandemic, parang naging issue to eh, yung nakukulong yung mga kabataan sa bahay, no? Parang nagkaroon ng more on pag may sexual abuse, mas nagagawa eh. Parang ang naging ang mga nangyari noon was may kabutihan na quarantine kasi hindi nila makakasama yung maybe mga boyfriend nila or what. So, may mga boyfriend. I think meron kami nakitang pagbaba din sa mga registered births, for example, or even sa survey ng NDHS. Pero, tama yun kasi may mga reports din talaga kami sa aming mga regional committees na meron ding increased cases of mga incestuous or mga rape na mga ganyan dahil nandun lang sila sa bahay nila at ang mga perpetrators ay kasama nila sa bahay. So, yun din yung masakit doon. RD, anong may papayo nyo sa mga teenagers ngayon na mga nakikinig sa atin ngayon if ever nakakaranas po sila ng mga ganun? Meron tayong mga although mamaya yun sa towards the end, no? Pero eto na nga, kung ikaw man ay nakikinig, isa kang teenager, no? May pinagdadaanan ka ngayon, meron po tayong mga tutulong sa atin. Meron tayong mga health center. Hindi ka nag-iisa. Meron tayong mga social welfare sa LGUs natin. Pwede kayong lumapit. Sabihin nyo isumbong nyo sa akin kung susungitan kayo or papagalitan kayo kasi sasabihin namin yan. Dapat welcome sila, no? Sa inyong mga lugar, maaaring meron din mga teen centers na nandyan. Pwede nyo itanong yan kapag pumunta kayo sa munisipyo, pumunta kayo sa RHU, tanungin nyo kung may teen center, may adolescent-friendly health facility kasi meron po tayong mga nagbabantay doon na makakatulong sa inyo. Pwede nyo makausap kung ano yung mga pangangailangan ninyo. Kung meron kayong mga simptomas or kung ano man, pwede nyo silang kausapin para pwede kayong ma-refer kung saan, kunwari, ang inyong mga concerns or mga pinagdaraanan ay about social or psychosocial sa pamilya. Meron din tayong mga
members po yung social welfare and development sa ating mga networks at meron tayong referral system, makakatulong sila. Huwag kayong matakot. Huwag niyong sarilinin yung inyong mga pinagdadaanan kasi meron kayong makakausap, may makakatulong sa inyo. Meron yan. Huwag kayong maniniwala na wala dahil meron po, nandito kami. We are trying our best kahit pa paano, just reach out to us. Meron din kaming mga web pages sa Facebook. Pwede kayong mag-message dyan. May mga ano naman dyan. Pwede kayong mag-direct message. At tutulungan namin kayo na ma-refer kayo sa tamang health professional or service providers kung ano yung kailangan ninyo. Basta Ayun. wag yung ano yan, sarilinin ninyo. Yan. At kung kukuha kayo ng information, kasi maaaring hindi po lahat ng nasa social media ay correct information. Tama. No? I know that for a fact. Oo. Mali yung napupulot ninyo dyan kung sino-sinong influencer, yung mga nagsasalita dyan, hindi naman natin sila matrust, no? Sa totoo lang, dun tayo sa mga health providers or sa mga social welfare or population officers natin dahil sila po yung mga makakatulong sa inyong mga concerns. Yan yung siguro message ko sa mga nakikinig na kabataan. Huwag kayong matakot at tutulungan namin kayo. Ayan, so mga kababayan sa ating mga teenagers, may malalapitan po kayo, hindi kayo nag-iisa. Sabi nga ni RD kanina, sumbong niyo sa akin, hindi kayo nag-iisa pag may sinungitan kayo. Very friendly po ang... Ayan, hindi po kayo kailangan matakot or ma-intimidate. Kasi, nung panahon ko talaga, wala naman ibang nag-a-advise sa akin. Hindi ko alam. Parang I did it alone. Diba? Kapag wala kang nakakausap, even sa schools, no? Yung mga guidance counselors, siguro ipasok ko na dito sige kung ano po. yung Yes, ginagawa please, ng RD. CPD. First po talaga dyan, ay may fina-follow kami na parang may guide kami. Parang para hindi tayo kung ano-ano ang ginagawa, no? So, number one talaga dyan, meron kaming Philippine Population Development Plan of Action. Alright. At dyan sa Plan of Action na yan or POA ay may mga strategic actions. Ang number 2 dyan is Advancing Health and Development. So, ano ang Advancing Adolescent Health and Development? So, noong 2021, naglabas na executive order si former President Rodrigo Duterte. Nilabas niya yung executive order number 141. So, talagang doon pinapaigting niya yung mga yung mga partnerships and mga services, kailangan whole of nation approach. So meron niyang doon kami sumusunod kung ano yung gagawin namin. So ano-ano ba yung ginagawa? Ito na nga, no? So number 1, sabi natin kanina may marami laganap ang false information. Yes. Ano ba tawag natin dyan? Mga fake news. Fake news. Oo, maraming misinformation na kapag mag-open ka ng Facebook mo or ano ba yung mga social platforms dyan, social media platforms. Yes. Yan, nakikita nila. So, kailangan ma-educate natin. No? Ma-educate natin sila about reproductive health education. Yes. Yun ang topic. Ngayon, ano yun siya? Saan ba binibigay yun? Meron tayong partnership niyan with DepEd Region 12 for our region. Kasi parte po ang reproductive health education ng pag-implement natin ng RA 10354 or yung tinatawag nating responsible parenthood and reproductive health. No? So, sa pag-i-implement niyan, inatasan talaga ang Department of Education na gawing parte ng curriculum ang responsible health education. Kasi pag lumabas ng bahay at ang mga magulang, hindi pa sila ganun mataas ang kaalaman nila about reproductive health, di ba? Anong isasagot nila sa bata? So, isa dyan, dapat pagdating nila sa school, kung merong mga changes sa kanilang katawan because of puberty adolescence, meron silang alam. Di ba sabi nila, ligtas ang may alam. So, kayo, kung kulang ang mga nakikinig sa amin ngayon, magulang man kayo or teenager man kayo, if you feel that you lack information, then nandito kami para magbigay niyan. So sino ang tinitrain namin? So for CPD, ang investment namin sa RHE Education is nagtitrain po kami ng mga school heads, teachers para doon sa implementation with DepEd, no? So nag-invest kami diyan talaga kasi para matulungan namin ang DepEd sa implementation, yes. no? Tapos
Ayan, so may partnership kami sa kanila. Aside from this, nire-train din po namin yung mga guidance counselors, minsan may mga nurses din kaming kasama, and of course, yung ating din mga local population officers para even sa nagte-train din kami kung sino yung mga regional line agencies with interfacing with young people. So, I think naging partner din namin ang TESDA. Yung nag-handle din ng kanilang sa curriculum nila para malaman nila ano yung reproductive health education. So, ang goal naman natin sa RHE ay hindi para magturo ng kabastusan. Ikaklaro ko yun sa ating mga listeners. Hindi po natin tinuturo ang kabastusan. Ang ibig sabihin ng reproductive health education ay kung ano po yung age appropriate, no? Kung ano ang edad nila, dapat ito lang munang ituro sa kanila dahil ito lang ang impormasyon, tamang impormasyon na kailangan nila. And ang very important sa RHE, yung mga life skills na tinatawag. Paano sila mag-negotiate kapag may mga peer pressure, may mga bullying, kailangan na ituturo yun. Kailangan nasa curriculum yun. And syempre, all this information, life skills, will help them na makagawa ng mga responsible decision making. Diba? Na kung wala silang information, hindi sila ma-fall into the many risks na pinagdadaanan, no? Yung gagamitin nila para magdesisyon, yung tamang kaalaman. Naniniwala pa rin ako na kapag may tamang information tayo nabigay sa mga kabataan, it's like planting seeds pa din Yes, and it correct. will protect them. Yun lang naman gusto natin, maprotektahan natin sila. Kasi babalik tayo sa meron silang mga pangarap, meron silang mga dreams, meron silang aspirations for a better future. So, yun lang sa atin, gusto natin may mabuhay sila na alam nila may right sila to correct information para bago pa humantong sila sa mga mabibigat na mga challenges in life na dapat hindi muna nila kinakaharap. So, syempre, kapag nag-educate ka, dyan na papasok yung ating services, whether health services, social services, population and development services, livelihood services, andyan na yan lahat. So, ang ginawa namin... Holistic ka, talagang holistic tayo from kasi, education to livelihood. Kaya pagod kami sa CPD kasi lahat, no? At sinasabi nilang, bakit inuulit yung trabaho na yun? Hindi po yun ganun. Nakikiwork po kami dahil alam namin na ang isang tao, isang bata, isang babae, isang lalaki, ang pangangailangan niya ay iba't iba. No? Hindi pwedeng isa lang ang i-address mo dyan. So, anyway, so sa provision services, ang focus natin dito ay partnership. No? Sabi natin holistic. So, right now, may magandang project ang Save the Children Philippines at sila ay nakipag-partner sa CPD, sa DOH, sa mga LGUs at napakaganda ng kanilang hangarin na magkaroon ng information service delivery network doon sa kanilang napiling mga implementation sites. So, meron yan sa Sarangani, meron din sa South Cotabato. No? I think there are 4 LGUs and then may partner din kaming CSO, yung Hauman Foundation, and then the LGUs themselves. No? So, hopefully, pag natapos na yung Manual of Referral, ma-implement na yung Information Service Delivery Network. Bakit kailangan natin ng network? Sabi ko nga kanina, isang bata, pag pumunta siya sa teen center, it could she or he could have different concerns, no? So, kailangan may network tayo para hindi na natin yung hindi ba tayong parang andyan yung bata, hindi natin alam saan siya pupunta. Oo. Meron naman tayong referral. I do believe because social welfare and health may mga referral system. Local population officers also partner with them before pa nagkaroon ng ISDN. But sino-formalize natin ito to ensure walang gap. Because kapag nagkaroon ka ng gap, pwedeng maging missed opportunity and a child could end up pregnant at worst, right? Ayan, so we are all working for this. Kailangan interconnected yung mga key services dito, health, education, social welfare, livelihood. Bakit? Kasi kailangan din ng mga kabataan ng livelihood. Kung nag-stop sila ng school, they need to have economic opportunities, productive economic opportunities. Kasi
kung may anak na sila, 'di ba? So kailangan paano? Ano papakain nila, 'di ba, sa kanilang mga anak? Yan. So yan yung important diyan. We're just ensuring na nandyan ang mga services para sa kanila kung kailangan nila. At the same time, syempre doon tayo sa prevention, di ba, ma'am? So, Yes. pero while we are preventing, kailangan i-address din natin yung iba-iba nilang pangangailangan. So, sa mga nakikinig ulit dyan, ng mga parents, mga kabataan, check nyo po sa inyong mga LGU, sa inyong mga munisipyo, hanapin nyo po yung local population officer, hanapin nyo po sa RHU yung ating mga nurses, sa social welfare, itanong po natin sa mga social welfare natin kung kailangan natin ng tulong. Ngayon, sabi natin kanina, kapag ang nabuntis ay 10 to 14, may element dyan ng sexual abuse, sexual exploitation. That's why sabi natin kanina, ma'am, di ba, kailangan ng social protection. Kailangan maputol itong cycle of sexual violence na ginagawa sa mga kabataan. No? So, isa pa dito sa social protection, kailangan din natin yung participation ng kabataan mismo. No? Kasi ang nagiging practice natin, tayong mga adults ang nagde-design. Pero talagang ang trend ngayon is involve them in designing programs. Talk to them muna. Ano ba talaga ang concerns? Ano ba yung parang iniisip natin? Kasi maaaring adults, iba ang pinanggalingan nating generation. So, kayo naman, ganito pala ang mundo nyo. Ganito pala kayo mag-define ng universe ninyo. So, sige, ano ang gusto ninyong serbisyo na pag pumunta kayo sa teen center, ito yung makikita ninyo dahil ito yung kailangan ninyo. So, that doon natin ginagawang responsive yung program. Hindi lang siya program for the sake na nandyan Maganda every yan. year, diba? Nagiging sensitive tayo. Tapos, dapat din, ma'am, involve ang ating mga barangay leaders. Yan. Kasi So, sila lahat, ang no? nandyan sa mga communities. So, dapat yung kanilang mga gender and development programs, even pwede nilang lagyan ng monitoring of teen pregnancies in collaboration with the barangay health station, diba? With the RHU. Pwede silang makatulong in those ways. Kasi, pinoprotektahan pa rin natin yung mga kabataan. Kasi, dapat maging proud tayo kapag meron tayong mga accomplishment reports na meron talaga tayong lives na na-protect. No? Not Yes. just numbers na ito napatayo ko, ito na ganito, ganito. Ilang mga bata ang na-prevent natin mabuntis. No? They are, we have to look at the young people as part of the solution at hindi lang sila mga beneficiaries. Correct. So, kailangan masanay din sila na kailan yung voice nila madinig. Oo. Very Tsaka, important. particularly ngayong panahon na to, kung makikita natin, mga kabataan, very outspoken sa kanilang mga nararamdaman. Oo, kasi may nakita din akong mga very tahimik din. Tahimik din. Oo. Siyempre, may mga personalities naman ang mga bawat Pero maganda bata. yung nakakapag-participate sila tulad ng sabi nyo, Ardino, para makapag-design ng program. Kasi they know better what's their needs para matulungan sila ng mga iba't ibang agencies talaga. That's a good one. Oo, and they have funds for GAD. They have funds for SK, no? Beyond mga sports activities nila. Maganda kung matap ng SK yung kanilang mga resources, even human resources nila, para part sila. Kasi yan yung isa ding hina-highlight sa EO 141 is the involvement of the sangguniang kabataan. Yun, Kasi SK. ang laki nila ng pwersa nila, di ba? Ang dami nila. So they have to join the efforts din natin. And then sa regional naman, ito may partnership nga tayo ng DOH, no? Meron tayo umuupo ang CPD sa Adolescent Health and Development Technical Working Group. Ito po ay ang Technical Working Group ng AHD. Anak po siya ng ating RPRH Implementation Team. So, it's composed of, sabi mo nga kanina, ang pagsagot sa problema ng maagang pagbubuntis ay hindi masosolve ng isang agency lamang. Yes. Hindi siya masosolve ng CPD lang, hindi din siya masosolve ng DOH lang. Kailangan natin ng whole of government or whole of society approach. So, isa sa mga mahalaga natin na mga nabuo is ating Adolescent Health and Development Technical Working Group. Because quarterly nagkikita-kita ang mga program implementers and they really discuss yung malaliman na pag-discuss kung anong gagawin natin sa mga various na mga needs ng mga kabataan. Paano natin mapaganda or maging mas effective pa ang ating programa. So, we look at data. Recently, this year, we started the year by making sense ng data ng ang PSA,
FHSIS, meron din tayong datos galing sa kanila sa mga serbisyong binibigay na sa kabataan. And then, based on this, saan marami ba ang mga nabubuntis, nasaan ba sila, identify our priorities kasi limited ang ating resources, pero dyan din talaga mahalaga ang investments ng LGU. No? And then, parang mas maraming involved, mas focused ang approach, ang strategies, mas malaki yung ating impact na ma-create in addressing the problem of pagbubuntis. Sa mga nakikinig po, sana hindi tayo maging parte na maging normal na yung mga pagbubuntis sa mga kabataan. Yung parang, sige, okay lang naman, kay ariman kami. Kaya man namon. Tsaka parang yung tinatanggap nyo na lang, yung ganong yung ganung sitwasyon na parang normal na lang na yun yung nagiging life cycle nila na hindi dapat po. Yung tawag din namin dyan ay mga poverty traps or mga intergenerational. Hindi na makaalpas sa gano'n. We can change that, mga kababayan, no? Sa pamamagitan ng bagong impormasyon, tamang impormasyon na inyong makakalap po dito, no, sa Commission on Population Development, sa DOH. Tapos RD, i-plug ko na rin, no, meron tayong tinatawag na Adolescent Friendly Healthy Facility. Ano yung makikita natin doon, tulad ng sabi ni RD, more on prevention pa rin naman tayo, no, na hindi talagang mabuntis ang ating mga kabataan. Pero kung halimbawa ikaw ay buntis na kabataan, no, kailangan mo yung guide, kasi po yung high risk pregnancy po yan sa health, hindi po handa yung katawan mo, hindi mo ibibigay ng tamang kalusugan, hindi ka makakapag-provide, no, sa iyong family, ang iyong mental health. Marami po dyan, may mga nakakaranas po ng postpartum blue o yung postpartum depression. Yung after, ako RD, naranasan ko yun yung parang hindi mo matanggap yung anak mo. Kahit ayaw mo siyang tignan, ayaw mo siyang galawin. Kaya minsan po may mga batang iniiwan sa kalye, bakit hindi matanggap? Hindi po kasalanan ng nanay. May meron po siyang psychological po na situation na nangyayari talaga. Kaya meron po tayong counseling na makikita sa ating mga health facility, adolescent friendly facility. Meron po diyang mga family planning din na kakailanganin po, kasi hindi, baka mamaya sunod-sunod na yung maging anak. No? Ganun po yung nangyayari dahil walang trabaho. Nasa bahay lang po, pwede pong magkaanak na marami pa. Makikita niyo po yung mga serbisyo na yan sa Adolescent Friendly Health Facility. Pumunta po kayo doon. Ito po ay confidential. Huwag kayong mag-alala kung nahihiya po kayo, no? Hindi kayo i-chismis o hindi kailangan na nakikita kayo, no? It's gonna be confidential, mga kapatid, no? So, punta lang po kayo doon. Train po yung ating mga health workers para po doon. So, tulad po ng sabi ni RD kanina, ang dami nating partners dyan. We have the DSWD, we have TESTA, we have SK, no, ang ating LGU, CPD and DOH, nandiyan po lahat, tulong-tulong po tayo, at mayroon po kayong malalapitan, huwag po kayong mag-alala. So RD, since we only have like at least meron pa tayong 8 minutes, no? Mag-extend lang tayo, mga kababayan, dahil po nag-blackout. Ayan. Hindi na tayo nag-commercial break, para marami tayong matutunan. Ayan. So, RD, yung bang, isisingit ko lang, RD, kasi talking about sa ating populasyon ngayon, sa ating mga kabataan, diba? Laganap din ang pambubuli, kasi it affects also our mental health. Yung bang recent issue about the violence po, yung school violence na nangyari po, paano po natin maiko-connect yun sa programa ninyo? Oo, kasi ang nangyari, no, recently, no, yung nangyari sa Tacloban. Yes po. So, 'di ba sabi ko kanina, ang ating nasa heart ng services ng not only CPD but the RLAs that we mentioned, tao ang nasa puso ng pag-unlad, no? So, these children are tao, 'di ba? So, sabi din nila, 'di ba, famous na saying na it takes a village to raise a child. So, common na i-blame lang yan sa parents, i-blame sa bata, pero actually lahat tayo, ano ang ginagawa natin at bakit nagkakaganito? That is the question. $1 million question. Hindi lang yan talaga siya sa kanila, nangyayari sa pamilya nila, pero ano din ang nangyayari sa labas? Ano ang nangyayari? Ano ba, kulang ba tayo sa regulation? Kulang ba tayo sa pagtuturo? So, kami sa CPD talagang sinasabi namin na hindi natin ito inaalaw ang ating mga kabataan. Kailangan, ang goal natin dyan is healthy sila, responsible sila. Sa age lang nila, syempre, di ba? Age-appropriate responsibilities din. Pero alam nila ang mali sa tama. No, emotionally resilient. No, hindi agad madadown sila, ganito lang sinabi.
And saan yan lalabas? Manggagaling din yan sa correct parenting. Yun. And Boils sa down to schools, parenting supportive talaga. schools, tinuturo din yan sa schools. And sa community, yung mga leaders din, di ba? Lahat yan nakikita ng bata eh. So, kailangan ready sila sa prevention. So, ang prevention, it begins long before the violence happens. Hindi yung kung kailan baril na, nasaksak na dyan, tsaka paano. So, dapat tinitingnan natin lahat tayo, ano ba ang ginagawa natin. Talagang, ang prevention daw ay talagang nagsisimula sa bahay. Ngayon, ito ang gusto kong ma-remember na ating listeners, no? Ang mga bata, they will feel safe only kapag pinapakinggan mo sila, binibigyan mo sila ng time, kinakausap mo sila, sinasamahan mo sila, nandyan ka para sa kanila. Ngayon kung may problema sila, huwag mo munang pagalitan, hindi anay akigi, hindi ka anay mangakig, kay hindi natin balaan kung naano sila sa school or what. So very important ang communication and that consistency. Kung ara kita sa ila, kung kakaproblema sila day 1, ara kita hanggang sa mag-graduate sila or ano ba, no? Hindi pwede na hindi tayo consistent. It is our primary responsibility as parents. Kaya ang mga bata, wain na sila nag-asa mo nga ipanganak mo sila. Ikaw ang gumawa niyan. Ikaw ang gumawa niyan. Correct. So it is our responsibility, no one else. And kung hindi ikaw kabalo kung ano ang responsible parenthood, kadto ka sa amon sa mga population officers, I di ba love may it. PMO, Tama. social welfare is also Nandito po teaching kami. family development. Oo. Yes, we are here. You just reach out to us kay mag-help kami. Kay we need to address this. We do not want the coming generation to be violent people. No? Tama. Oo. Alam mo, napakagandang mensahe ito mga kababayan na habang nakikinig ako kay RD Desiree, ang ang naisip ko tuloy, ang kabataan ang pag-asa ng bayan, pero tayo mga magulang, ang pag-asa ng mga kabataan ngayon. Wala silang ibang pwedeng pagpulutan yan, hindi sila pwedeng pumulot ng mga impormasyon sa kanilang kung saan-saan lang, no? Kailangan ng mga wisdom natin, kailangan po talaga ng tamang paggabay. Pero ang tanong, ikaw ba bilang magulang ngayon, check yourself. Check you being nanay. Kumusta kaya ako bilang nanay? Kumusta ako bilang tatay? Nagagampanan ko ba yung tungkulin ko bilang nanay at tatay para maggabayan ng aking anak? Tanong mo yan ngayon, tay. Tanong mo sa kapwa tatay at kapwa nanay mo. Kasi kung nabuntis yung anak mo na hindi mo alam, hindi mo nagabayan, it goes back to you. It goes back to you. Yes. Diba? Saan ako nagkamali? Yun yung makikita nating mga nagsasabi ng magulang na may pagkukulang talaga ako, hindi ko nagabayan eh. Yeah. Ngayon, nangyari na yan. Then, gabayan mo siya ngayon ulit. Kasi alam mo ba, sa totoo lang po, ako po bilang case study nyo po, sa paggabay po ng aking mga magulang, nakapag-aral po ulit ako. Nag-stop po ako ng 3 years. 2 bachelor's degree ang natapos ko. Isa po akong registered nurse ngayon. At ako po ang inyong lingkod ngayon. Patunay po na hindi ka kailangan mawalan ng pag-asa. Patuloy na gagulong ang buhay, pero kailangan mo ng backup. Kailangan mo ng makakatulong sa'yo. Andyan ang CPD, andyan ang DOH, andyan ang LGU, DSW, andyan ang mga magulang mo. Ang importante po, alam ng magulang mo kung paano ka gagabayan. At ako po bilang magulang ngayon, hindi ako nahihiyang pag-usapan namin ng anak ko about reproductive health, kung paano niya po protektahan yung sarili niya. Ngayon, nasa level ako ng protecting yourself from HIV, di ba? Protecting from safe sex, yung mga ganun po. Huwag pong maging tabu yun, parang, nakakayang pag-usapan kasi bastos. Hindi po. Kaya nga pinalitan yung term na sex education to reproductive health kasi hindi sex yung tinuturo mga kababayan Yun yung pagiging responsable mo, ikaw bilang yung puberty stage mo kasi pa pwede nang mabuntis, no? At sa mga mag-uuyab dyan be very responsible. Alam natin ang consequences kapag ginawa niyo yan. May tamang panahon, ika nga, para sa pakikipag-love making. Kung hindi pa napapanahon, wag atat kasi mag-aral muna. Ayan. RD, I'm gonna give you our last few minutes po sa inyong kasi mga kababayan, time na po para sa atin, pero we have the
call for action po and Yep. message po natin para sa ating mga kababayan at lahat po na nakikinig. Sige. So, hindi ko na papatagalin to, no? Ang call to action lang talaga natin. So, syempre, yung mga nakikinig sa atin, no? Baka may mga taga-government agencies din dyan, taga-LGU, may mga pamilya, may mga kabataan. So, ang amin lang talagang gustong iparating ay yung preventing adolescent pregnancy and even yung other mga risks and threats, no? Sa mga adolescents natin. It is everyone's responsibility. Hindi Opo. lang ng magulang din, wag lang natin silang pabayaan din na walang tulong, no? Atin yan lahat, no? So kung parent ka, hanapin mo po kami sa inyong LGU at meron po kaming tulong na may bibigay. So lahat po tayo, so we are calling everyone to work together, lalo na po ang ating mga local government units. Ano ba ang gusto natin sa LGUs? Ang gusto po namin, dagdagan nyo po yung budget para sa programa ng adolescent health and development. Kung ikaw po ay mayor at nakikinig kayo sa akin ngayon at sinabi niyo, meron bang AHD program pala? Hanapin niyo po yung health workers ninyo, mga professionals. Hanapin niyo po yung sa social welfare. Maaaring nandyan po sa inyo nakadesignate yung aming mga local population officers at kailangan makita natin yun. Kasi kung kami lang po ang kikilos, kulang talaga. Dahil ang mga kabataan ay nandyan po sa ating mga LGUs. No? Nandyan sila katira di ba? O, hindi na natin ma-reach minsan. We can give everything at the regional level, pero kailangan talaga natin yung active response ng ating LGUs. And I do believe they know that. And we have very responsible local chief executives, very concerned din sila sa ganyan. No, sa ating mga parents, sinabi na natin yun, no, kung ano man ang mga kakulangan na tingin nyo ay kulang kayo sa pakikipag-usap, hindi nyo alam paano makipag-usap sa inyong mga anak, reach out to us kasi meron tayong mga parang lectures of responsible parenthood, kung paano, marami yan po sa ating health, social welfare, and even local population officers. Tinuturo po talaga nila yung responsible parenthood, no? So take time po, pakinggan niyo yung anak. I-check niyo po. Huwag kayo masyadong TikTok ng TikTok. Yes. Lingon-lingon din at check din sa mga anak ninyo. Kamusta din, no? Ayan, huwag natin silang pabayaan. Ito, message ko din sa mga nakikinig, baka may mga young people dyan, no? Recently, may nakasama ako mga young people. Huwag niyo pong bitawan yung inyong mga dreams. Correct. No, kung wala kayong dreams, start dreaming. Ano ang gusto ko pag ako ay 25 years old, 30 years old, kahit anong sitwasyon natin sa buhay natin, meron tayong mahingian ng tulong. Kung wala tayong pang tuition, check natin yung mga scholarship sa LGU, sa office ni Mayor. Tignan natin kung anong ma-access natin. Kasi very important ma-continue yung pag-aaral ninyo, no? Tapos sa mga informed decision making, sa mga community youth participation, sumali po kayo kung meron sa lugar ninyo. Be part, be active, make your voices be heard. Believe in your future. Be engaged po. Hindi pwedeng kami lang bibigay nun sa inyo. Mas maganda na kayo ang mag-dream, kayo din yung magsabi sa amin anong gusto ninyo. So, siguro yun na lang dahil napakaikli na ng time natin. Basta yung ating mga local chief executives, policy makers, please supportahan natin dahil prevention is still better than cure. Correct, Mundo. At ang mga pangarap dapat ituloy natin. Huwag kayo muli ng pag-asa. Bukas na bukas ang tanggapan po ng Commission on Population and Development 12. At again, maraming salamat po. RD, we have the Regional Director, Desiree Concepcion, Yugarganyan. Ayan. Naway marami pa tayong partnership po, no? Yes, future podcast. Yes po, para po sa maraming advocacy, na malakas advocacy. So, ayan mga kababayan, dito po nagtatapos ang talakayan para sa ating kalusugan. At dito po sa ating Department of Health Center for Health Development, Sorsogon Region. Again, thank you po, Regional Director Desiree Concepcion Yugarganyan. At sa ating po mga kababayan, manatili po kayong makinig sa amin para po sa mga impormasyon po para sa ating malusog na pamumuhay. So again mga kabataan, stay healthy, huwag mo na magpapabuntis, mag-aral muna dahil ang pangarap po, libre lang yan at libre lang po yung mga payo natin. Andito po yung ating mga services natin. Sabi nga ni RD kanina, kung wala kayong pangarap, pausapin nyo kami, bibigyan namin kayo para
para meron kayong reason to look forward to. Dahil ang buhay, ang umaga po ay simbolo ng bagong pag-asa. So ating mga magulang, guide po natin ang ating mga kabataan. Yan lang po at sana po bumaba na po yung ating teenage pregnancy sa ating rehiyon at sa buong bansa para sa mas maliwanag na kinabukasan. Again, maraming salamat po at magandang araw. Bye-bye! Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon, alamin ang mga kaalaman, mga isyu at